So ayon sa opisyal na utos ng IBF, ay inatasan si flyweight champion na si Masamichi Yabuki na idepensa ang kanyang titulo laban sa Pinoy knockout puncher na si Mil Fajardo. Isang napakahirap na hamon nito para sa Pinoy Warrior lalo na't matatandaang nakapagtala na si Yabuki ng 3 matagumpay na title defenses. Matapos niyang patalsikin sa trono ang dating kampyon na si Shivnathi Nonshinga. Sa pangalawang balita na tila hindi nagustuhan ni world-renowned trainer Robert Garcia ang naging pahayag ni Naoya Inoue tungkol sa posibleng laban kay Jesse Rodriguez. Matatandaang sinabi ni Inoue na wala siyang planong magtagal sa super bantamweight at handa siyang hintayin ang pag-akyat ni Bam sa naturang dibisyon. Ngunit ayon kay Garcia, hanggang ngayon ay wala silang natatanggap na anumang opisyal na alok mula sa kampo ng Japanese superstar. Kinumpirma rin ito ng promoter ni Bam na si Eddie Hearn, na nagsabing wala ring kontrata o formal na komunikasyon na kanilang natanggap. Kaya sa ngayon, nananatiling usap-usapan pa lamang ang inaabangang blockbuster showdown ng dalawang elite champions. Sa ibang banda, umani ng iba't ibang reaksyon ang naging pahayag ni Lemuel de Barbo matapos ang kanyang pagkatalo kay Nakagawa. Ayon sa Pinoy Boxer, may mga pagkakataong kailangan mo munang matalo upang makabuo ng mas magandang plano para sa iyong pagbabalik. Maraming boxing fans ang agad na nakaalala sa naging pahayag noon ng coach ni John Riel Casimero na si Kuya Lods matapos ang kanilang kabiguan laban kay Kyan Oseke Cam Ida. Dahilan upang muling mabuhay ang diskusyon sa social media. Meanwhile, lalo pang naging mainit ang usapan matapos sabihin ng coach ni De Barbo na ang mahalaga ay ang paldo, dahil dito ay naglabasan ang samut-saring opinyon at espekulasyon mula sa mga netizen. Gayunman, mahalagang linawin na wala pang inilalabas na ebidensya, opisyal na reklamo, o anumang investigasyon na mag-uugnay sa naturang laban sa game fixing o anumang irregularidad. Hanggat walang matibay na patunay, nananatiling haka-haka lamang ang mga kumakalat na alegasyon. Sa ibang banda, patuloy namang sinusubaybayan ng mga tagahanga ang bawat galaw ni John Riel Casimero. Marami ang naniniwalang may malaking plano ang dating world champion para sa nalalapit na mga buwan. Lalo na't ilang pangalan na ang iniuugnay bilang posibleng makaharap niya sa Japan bago matapos ang taon. Sa huling balita, muling nagpakita ng update sa kanyang timbang si Casimero matapos tumimbang ng 139.50 pounds, isang timbang na pasok sa super lightweight division. Dahil dito, marami ang naniniwalang maingat niyang inihahanda ang kanyang katawan para sa isang posibleng laban ngayong Disyembre sa Japan. Isa sa mga pangalang lumulutang sa mga usap-usapan ay si Sebastian Hernandez, ang boxer na nakapagbigay ng matinding laban kay Junto Nakatani. Gayunman, wala pang opisyal na anunsyo tungkol sa naturang matchup. Kung sakaling matuloy ang laban at magtagumpay si Casimero, naniniwala ang maraming supporters na maaari itong magsilbing daan para muling mabuhay ang matagal nang hinihintay na sagupaan nila ni Junto Nakatani. Isang laban na posibleng magbukas ng panibagong malaking oportunidad sa kanyang karera.